Dandahan lang, Goy. Namahaw na si Goy Goy. Naagahan na ng saging. Yung mga kalapati natin, oh. Pinalabas na natin para makakain ng mga damo, mga buhangin. Ayaw nilang lumipad, oh. Yung iba nun, oh. May runda. Yun, oh. Yan lang po ang trabaho nila, lipad. Kaya kawawa po pag hindi natin palabasin. Hindi nila ma-enjoy yung mga pakpak nila. Yung bago natin kalabaw, oh, na maliit. Ah. Ah. Luoy kayo siya. Yung kalabaw natin na maliit, pwede natin siyang ipalagaan kung sakaling may gusto mag-alaga dito sa amin. Kasi hindi na po natin kaya alagaan silang lahat. Pangwalo na siya. Pwedeng paalagaan o ibinta. Yan lang ang patutunguhan niya. Manang-mana siya kay Jin. Hindi siya nagmana kay Palo. Ah. Iso kasi Jin, oh. Malusog po yung anak ni Jin, mga kapabilsya. Sabi ni Bro, parang isang buwan na daw yung laki sa kanyang anak. Kaya pala nagpat-release siya ng husto. Ah. Itong si Jin, oh, matapang siya. Ayaw niyang lapitan natin yung kanyang anak. Parang baka din. Ayaw umalis, oh. Kung naitim lang sana yung kulay sa kanyang anak, mana siya kay Palo. Pero doon po nagmana kay Jin. Yung mga binti may kulay puti din. Pati yung bilibol mana din kay Jin. Kadalasan po sa mga tao pag magpili ng magandang klaseng alagaan, yung mga bilibol agad yung tinitingnan nila. Yung parang alayok ba, dapat pares, hindi po tugbang yung kanyang bilibol. Maraming naniniwala ng ganyan.
Pero dito sa amin basta kalabaw, okay lang. Pero kadalasan, lalo na yung mga karaan, pag sila yung magpili ng kalabaw, nakabase po sa bilibol. Tulad dyan sa noon ni Jin, oh. May bilibol si Jin dyan. Kanya mukha. Yan. Kung sa tao pa, aliyok. Maraming gatas si Jin. Malaki yung didi niya. Hindi katulad ni Kara dati, na parang walang laman yung kanyang didi. Up, up. Yan. Yan po anak ni Jin. Si Jin, nabili na natin yan sa halaga na 21,500. Pag mawala yung kanyang anak, wala na. Ginansa na si Jin. Si Jin, pag ibinta natin yan, pag tumaba siya, lagpas sa 50,000 yan. Pero hindi siya mailap ang kaprobinsya, oh. Wala pang sungay. Oh. Pero pag umabot na ng mga ilang buwan, unti-unti lang lumabas yung kanyang sungay. Yung mga pure na palo, walang puti dito. Dito lang puti. May puti din siya dito, oh. Mas maganda siya kumpara sa kalabaw na maliit natin na inalagaan ni pare. Yung anak sa inalagaan ni pare doon sa bundok. Napaka cute. Ito yung kanyang bilibol, oh. Yan rin. Maganda sa anak pag andun sa kabila, pero wala. Nandito yung isa. Lumapit sa atin, oh. Hindi siya katulad sa ating baka na si Junior Pugi. Si Junior Pugi, pag lapitan natin, tumakbo agad. Babae po siya mga kaprobinsya. Yung binti niya, oh, malaki. Gutom na? Napakagwapo sana kung nagmana pa siya kay Palo, kasi kulay itim. Napakaastig tingnan yung mga kulay itim. Pero okay lang, kahit hindi siya nagmana kay Palo, nagmana naman siya kay Jin. Isip kay Jin. Pero hindi siya masyadong matapang mga kaprobinsya. Hindi katulad sa iba natin mga baka na pagmanganak ni Basya at ni Bitang. Sila po yung pinakamatapang. Nanumog agad, hindi tayo makatayo ng ganito kalapit. At yung kasunod ng mga anak sa ating kalabaw mga kaprobinsya, yung ating baka. Ito po, yung matapang nating baka. Ito yung susunod kay Jin. Katapusan siguro sa nahon yung mga anak. Hindi po pareha mga kaprobinsya. Mayroong 9 months and 15 days. Mayroong 9 months and 20 days. Pero siya ay dumalaga. Tingnan natin. Lumagpas siya sa 9 months and 15 days. Pero napakaliit lang ng kanyang tiyan, oh. Parang hindi siya buntis. Suga kaayot. So, kung hindi lang natin ito napacheck, siguro hindi natin akalain na siya ay buntis. Kung nabuntis lang sana siya nung pinakasahan natin ni Pugi, magkaedad sana ni Rigor yung kanyang anak. Gusto ko pong i-check yung didi niya kung may gatas ba, pero ayaw magpa-check.
yung baka natin siguro napakalit lang sa kanyang anak, dahil napakalit po ng kanyang tiyan, tulad sa ating mga baka dyan dati, katulad ni Basya at yung baka natin na pula, na pag sila ay mabuntis sa loob ng 7 buwan, napakalaki na ng kanilang tiyan. Pero siya parang hindi siya buntis. Si Bitas po yun nagkasa sa kanya. Itong si Marimar, pinicheck natin, baka maglandi na to. Si Marimar po yung pinakamabait nating baka dito, nagpasakay lang. Ang galing na yung sugat niya sa mukha. Dalawa po yung mga baka natin dito mga kabinsya na sabay iniay, tapos kasabay din sa isa nating baboy. Pero yung isa nating baboy ngayon para naglandi siya, so hindi siya nabuntis nung iniay natin siya kasabay sa ating mga baka. Pero wala tayong magawa, bibili naman tayo ulit ng similya. Okay sana pag may barako tayo, para pag may maglandi sa ating mga baboy, hindi na tayo kailangan pang bumili. Pero ang sistema mga kaprobinsya, malugi pa rin tayo kasi hindi po marami yung inahin natin. Magpapakain pa tayo, tapos kailangan pa natin ng kulungan para sa barako natin, tapos maglinis pa tayo. So lugi pa rin. Kaya tiniis natin na pag may maglandi sa ating mga baboy, bibili lang tayo ng similya. Yung isa natin lumalaga, naiayin natin yan, yung baboy natin na lumalaga. Pero 1 linggo pa mula sa pag-iay. Sinicheck natin yung baka natin dito. 18 days na pala to mula sa pag-iay natin sa kanya. Ngayon po ang dapat silang mantayan. Pag umabot na ng 18 days, 19 days, 20 days, hanggang 21 days, kailangan natin silang mapukusan. Tingnan palagi yung ari nila, baka may lumabas. Kasi mula sa pag-iay sa ating baka dito, 18 days na. Mamaya subukan natin ito ipalabas, baka kasana yung kapwa niya baka ba. Sana naman hindi siya naglandi, kasi isang bisis natin siya napakasahan at 2 bisis na po natin siya napaiay. White Brahman po yung similya na ginamit namin sa kanya mga kaprobinsya. At malaking baka din siya. Kung sakali magpositive, sana lang. Pero may 3 araw pa. Yung si Batang, iba yung lumabas. Pati si Quinay, oh, may mga lumabas sa kanilang ari. Pero sigurado na po tayo kay Quinay na buntis. Pag ganyan yung lumabas mga kaprobinsya, okay lang yan. Sabi nila dumi daw yan ng baka sa loob. Pati kay Quinay, oh, may lumabas din. Medyo may pagka-pula-pula siya ba. Yung medyo lasaw yung kaayo na kulay puti, yun po ang isa sa mga palatandaan na naglandi yung baka natin. Itong si Quinay, 2 bisis na po natin siya napacheck at sinubukan din natin na dukutin. Positive po yung baka natin na si Quinay. Noong una, inakala natin na nag-negative si Quinay. Yun po ang sabi sa ating mga kasama dito. Siguro nakakita din sila ng ganito, oh, na may lumabas. Inakala siguro nila na naglandi ulit yung baka natin. Pero itong si Quinay, si Bitas lang yung nagkasa sa kanya. At may kasabayan din siya, si Bitang. Si Bitang, si Bitas lang din yung nagkasta. Matagal pa yan, pero pag hindi natin iisipin, napakadali lang lumipas yung mga buwan. Katulad sa ating baka na matapang dito. Ito po sana. Pero kung sakaling maglandi siya ulit mga kaprobinsya, hindi na natin siya pa-iay. Pagkasahan na natin kay Bitas. Ito yung kasunod na mga anak. Tapos si Batang at
si Quinay, tapos si Bitang, at si Basya, kung sakaling nabuntis si Basya. At silang dalawa, yung baka natin na puti at yung pula natin baka. Puntahan natin mamaya yung ating pulang baka, kasi sabay po silang iniay sa ating baka na puti. Pwede isuga gini oh. Tingnan natin yung anak mo. Si matapang ka. Kung sakaling mga anak yung baka natin na si Batang, siya siguro yung may pinakamagandang klaseng anak. Kasi Red Brahman po yung ginamit sa kanya na sinilya. Try lang natin. Marami pong nagtanong sa atin kung magkano daw yung bayad pag magpa-EI tayo. Depende lang siguro sa lugar yung mga kaprobinsya. Walang taripa yan kung magkano yung bayad, at depende lang sa technician. Pero sa akin mga kaprobinsya, share ko lang yung binayad ko nung nagpa-EI tayo ng dalawang baka. 2,500 yung bayad natin. Pero disclaimer lang, depende lang kung magkano yung ibabayad nyo. Kasi pag nasa malapit lang tayo, or halimbawa Mabinay, tapos malapit lang tayo sa DE, hindi na gumastos pa ng gasolina yung technician, pwede lang siguro mga 800 or 700 or 500, depende lang. Pero sa akin lang yan yung ibinigay natin nung nagpa-EI tayo ng dalawang baka, 2,500. Kasi malayo po tayo. Yan po ang kadalasan na tanong sa ating mga kakilala dito nung nagpa-EI tayo ng baka. Pero pag isang baka yung ipa-EI natin, pwede 1,500 kasi malayo tayo. Yung pagbayad natin, hindi naman tayo pinilit na yun po ang ibayad natin. Depende lang sa konsensya. Kaya sayang po pag hindi mabuntis yung baka natin. Pero may mga gano'n naman, katulad sa ating baboy ngayon. Ang bayad din natin ng similya, pag bibili tayo ng similya dun sa Bacolod, 2,700 kasama na yung pamasahe. Yan po ang disadvantage pag bibili tayo ng similya, lalo na pag hindi mabuntis. Pero base lang po sa aking karanasan dito, mas ginusto ko po na bumili lang ng similya kaysa mag-upa tayo ng barako. Kasi yung pagpapakasta ng barako, may share po ng isang biik. At base po sa ating na experience dito sa mga nakaraang buwan, dalawa sa ating mga baboy ang nanganak ng tig-4. Kung bumili lang tayo ng similya, kaya tig-4 lang yung anak, ang kapital natin ay nasa kuan lang 5,400 sa dalawang inahin. Pero nung kinuha na yung share sa may-ari ng barako, dalawa. Tapos pinili pa yung mga pinakamalaki. At yung mga pinakamalaki, pag ibenta natin, nasa 4,500. So yung dalawa, umabot siya ng 9,000. So yan po ang disadvantage kung sakaling magpakasta lang tayo ng mga barako, tapos wala tayong barako. Kasi may share yung barako, isang biik. Tapos pag kakaunti lang yung anak, katulad sa ating naranasan dito na tig-4 lang yung natira sa atin, bawat inahing baboy tig-3 lang. So yan po ang na-experience natin. Kaya mas ginusto ko po na bumili lang ng similya kaysa magpakasta ng mga barako or mag-upa ng barako. Pero disclaimer lang, yung sinasabi ko po, base lang po yan sa ating karanasan dito. Ngayon pupuntahan natin yung pula nating baka. Kailangan po natin i-monitor palagi kasi nasa 18 days na mula sa pag-EI. Pag hindi natin sila ma-monitor mga kaprobinsya, pag hindi natin sila mapansin na sila pala ay naglandi, akalain na natin na sila ay buntis. Ang cycle po sa baka, every 18 days o 21 days sila maglandi. Kaya minsan may mga baka tayo na inakala natin na buntis kasi hindi naglandi ulit, pero hindi lang pala natin napansin. Ngayon kailangan natin tuunan ng pansin
yung mga baka natin na napaiay natin. So sabihin ko po yung mga kasama natin dito, bukas hanggang sunod na araw kailangan silang i-check palagi para kung sakaling makitaan natin sila ng mga palatandaan na sila ay naglandi, mapakasahan natin ni Bitas. Si Bitas lang muna yung gamitin natin kung sakaling hindi mabuntis yung puti nating baka dyan, pati yung pula. Basta nasubukan na natin siya na ipaiay. Pero si Bitas mga kaprobinsya, hindi pa namin nakita kung ano ang hitsura sa kanyang anak. Magandang klase ba or niti ba yung hitsura. Hindi katulad ni Pugi dati, na si Pugi proven antecedent po natin na mga magagandang klase yung kanyang anak. Si Queen Eye, nung pinadukot natin, sabi po sa ating kaibigan na technician, medyo malaking baka daw yung nasa loob. At makikita naman namin sa tiyan ni Queen Eye na malaki. Yan o. Wala namang lumabas sa kanyang ari. Sana po si ay buntis. At nung una na pinaiay natin siya, wala naman kami nakita na lumabas. Pero ang napansin lang namin, kinastahan niya yung kanyang anak. Tapos hindi siya nag-ingay. Maganda sana mga kaprobinsya pag hindi silent hater yung mga baka natin. Katulad ni Basya, pag siya ay maglandi, nag-ingay po siya. So subukan natin na dalhin dito sa rigor. Kung sakaling kastahan niya, so ibig sabihin naglandi yung baka natin. Itong si Basya oh, naiiay na din natin to, Red Brahman. Nung napaiiay natin si Basya, naiiay din yung puti nating baka, pero naglandi ulit yung puti nating baka. So pinaiiay din natin kasabay sa ating pulang baka. Hindi naman masyadong payat yung baka natin mga kaprobinsya oh. Basta para breeding, okay lang yung ganyang kataba. Kasi pag sobrang taba, malaki ang posibilidad na hindi yan mabuntis or hindi maglandi. Gor? Musa Gor? Nagpa-relax na silang dalawa oh. Mukhang totoo po yung sinasabi ng iba mga kaprobinsya na basta native, napakadali lang maglandi. Si Basya, nagpas 2 buwan pa lang yung anak niya si Rigor, naglandi agad siya. Tapos yung isa nating baka dyan na pula, 1 buwan pa lang yung kanyang anak, naglandi agad siya. Tingnan niyo po kung gaano pa sila kaliit oh. Napakadali lang dumami sa ating mga alagang baka pag ganyan palagi yung lahat ating baka mga kaprobinsya. Noong una, pinasahan niya yung kanyang anak. Yan, lumapit yung anak niya oh. Hindi naman niya kinastahan mga kaprobinsya. So sana po ay nabuntis na siya. Bantayan po natin siya sa loob ng 3 araw. Noong una na pumunta kami dito, tapos nung naglandi siya, kinastahan niya pati yung anak niya. Pero ngayon hindi naman, kumakain lang naman siya. Tapos yung ari niya mga kaprobinsya mukhang maliit lang, pero 18 days pa naman. Hindi lang tayo magkumpiyansa. Bukas ipacheck natin yan hanggang sunod na araw. Si Marites o andon, kumakain ng dahon ng tubo. Gutom na si Pugi Junior. Si Rigor, nagpahinga lang sana siya doon, pero dinisturbo natin. Para Rigor, mabait po ito mga kaprobinsya. Ito pag iwalay natin to, pwede na to, pero maawa tayo. Yung iba sa ganitong edad, winalay na nila, tapos dinala na doon sa stockyard. Yung presyo 35. Pero yung katulad ni Rigor, wala na tong problema pag iwalay to, kasi malakas na siyang kumain. So, kahit dahon lang ng tubo, at saka kumain na din siya ng Cupramid. So okay lang kung iwalay siya tapos ibinta. Purgahin natin ulit si Junior Pugi, pati si Rigor at si Marites. Dati po si Rigor mga kaprobinsya, nanawag to, pero ngayon oh,
Natamaan pa tayo sa kanyang sipa dati. Buta na guys siya. Sana hindi siya magbago. Pero pag ipasok natin siya sa kulungan, doon kulungin natin, siguro napakadaling magbago yung kanyang ugali. Luwi kayo. Yan. Nagpahiman na siya, nagpahimas na ano to? Kapin oh. Kapin or garapata. Nagpahimas na siya mga kaprobinsya. Unti-unti na siyang nasanay. Yan. Excited po tayo dito mga kaprobinsya kasi kung mabuntis lahat yung mga baka natin, 7 po sila, 4 po sa kailaang naiay, 3 yung nakasahan. So kung mabuntis silang lahat, 9 na buwan mula ngayon, madadagan naman ng 7 yung mga alaga natin dito. Sana lang mag-success tayo dito sa ating pag-breeding ng mga baka. Kung sakaling may mga anak sila na babae tapos magandang klase, idagdag natin sa ating mga materyales dito. Yan oh, si Marites. Magandang klase din. Anak lang siya ni Bitang. At si Bitang naman mga kaprobinsya, proven antisida po namin yan, na magandang klase yung mga anak niya. Hello. Pernah ya awal? Aduh, berat banget. Ini kan bularan jadi anak oh. Mudah saya kung kau na. Ini. Masuk ulo ko na homok. Pasal na yung tambaboy. Wala ko siguro. Mare mo kung ano na kanya. May naratay mare na sila. Hindi po na kita kaping wala. Kaya mabigay. Wala yung mga buya ron. Ulag din sa mapagian. Pagian niya ako eh. Yes, mahal yung laro. Ano? Kaya, nagkapunta na kamano ni mo? No. Gusto siguro ito na magtangking nga dili ka kabukatan? Puno kayo? I-idol mo kaya ko, kaya i-ano ka? Wala ka nagpasiro? Wah, saya ka pa po pasiro oy. Panduhan ko lang yung kinuha, pero po yung magtangkay.
siya daw. Coba ni mo. Subay sulok. Ako man lang. Bisa nga. Bakit sulod? Siguro lagi, no? Iya, Pagdihan ako rahat. Ada. Para di magulong, sunod sa plastic. Para di magulang sa plastic. Gulang na daan to po. Ay, masabot di siya kagulang, sa kay bigyan mo sa plastic. Mungumit mo siya. Maugali yan. Tagas naman siya na po na po. Babato nagpasok kaya tayo lawas. Kuan siya puro magulang ko, no? Grayson mo pagyan ako. Isang pa ako. Sige ba siya pamaligya? Plastic daan. Kabasa ka sa payang sunoy lang ng palit, no? Aram ko dyan. Mula tungtong mo sa po. Ay, sabi, kuhan, gaitog din na ito mo. Oh, Kabuo.